Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa masalimuot na investigasyon ngayon ng gobyerno sa malalim na korupsyon sa bansa ay wala pa ring opisyal ang napapanagot na ikinadidismaya at kinagagalit ngayon ng maraming Pilipino. Sa pagkaupo ng bagong ombudsman na si Boying Rimulya ay muling pinaiimbestigahan ang bilyon-bilyon na anomalya sa Pharmaly case kung saan dawit dito si Senator Bongo at dating Pangulong Duterte. At ang muling pagkaungkat ng misuse of confidential funds ni VP Sara Duterte. Samantala, tila may silent war na nangyayari ngayon sa pagitan ni VP Sara Duterte at Bongo. Noong nakaraang araw, isinabi ni VP Sara na hinahamon niyang paimbestigahan ang overpriced laptops noon sa Department of Education kung saan si Zaldico ang supplier ng mga laptops. Konektado si Zaldico at DBM Undersecretary Christopher Lau na kinasuhan ng graft dahil sa anomalya sa Pharmaly noong time ng pandemya at magkaibigan si Christopher Lau at Senator Bongo. Marami ang nakapansin na parang nilalaglag na ni VP Sara si Bongo. Sentro ngayon ng usapan, si Bongo ang koneksyon nito sa mga diskaya, ang maaring pagkasangkot ng CLTG Construction ng kanyang ama at Alfrego Builders na pinamamahalaan naman ng kanyang half-brother sa korupsyon na konektado sa budget insertions ni Senator Bongo. At ang di umano'y pananagutan niya sa Pharmaly case na mga overpriced na COVID kit and supplies noong pandemya kung saan 42 billion pesos ang transfer ng DOH under kay Secretary Doke sa PSDBM under kay Undersecretary Christopher Lau sa utos umano ni FPRRD at ni Senator Bongo upang mapabilis ang pag-purchase ng mga overpriced na COVID kit and supplies noong time ng pandemic. Bongo ay unti-unti nang nakukorner ni Rimulya at tila bumabaliktad na. Nilalaglag na ba si VP Sara? Marami ang nakapansin dati na always playing safe umano itong si Bongo kahit kaliwat kanan ang mga issue sa mga Duterte. Takot ba siyang masira ang kanyang pangalan dahil may ambisyon ito sa mataas na posisyon sa 2028? Base sa mga analysis ay vice-presidente o maaari siya ang itatayo ng mga Duterte supporters sa pagka-presidente sa 2028 kung maaaring ma-disqualify si VP Sara kung matuloy at madiin ito sa kanyang impeachment case. Sa press conference ni Senator Bongo noong nakarang araw ay mariin itong itinanggi ang mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Hinamon pa niya ang ombudsman at senado na imbestigahan ang kanyang pamilya at handa din umano siyang magpa-imbestiga anumang oras. Dagdag pa niya ay siya mismo ang magpapakaso at magpapakulong sa sinuman sa kanyang pamilya kung sila ay mapapatunayan na sangkot sa korupsyon. Na, nag-press con, umalma, sabi ni Bongo, unti-unti na raw silang ini-eliminate. Ang ibig niyang sabihin ng unti-unti na raw silang ini-eliminate, yung lahat daw ng identified kay Duterte, unti-unti na raw ini-eliminate. Alam naman natin ang ibig sabihin ni Bongo ng ini-eliminate. At least yung term na ini-eliminate na sinabi niya, hindi tulad nung panahon nung panahon ni ang amo niya na si Duterte. Pag sinabi mong ini-eliminate, talagang ini-eliminate, nililiquidate, pinapatay. Yun ang panahon ng kanyang ng panahon nila. At least ngayon, pag sinabi niyang ini-eliminate, kinakasuhan, alangan naman, paano naman talaga kung may pananagutan ka? Anong gusto niya? Kahit may mga ebidensya, kahit may mga testigo laban sa kanila at grabe ang ginawa nila sa bayan, tulad ng mga sa Pharmaly, yung overpriced laptops, ang ibig niyang sabihin, ano lang yon? Palampasin na lang yon. Ayan lang, no? Sabi ni Bato, mga kabunyog, mga kababayan, kapag daw umabot na ang nasasangkot na sa mga anomalya sa flood control ay mga Duterte na, kalokohan na daw yan. Kasi para sa kanila, ang dapat lang na masakop o maabot ng investigasyon at pagpapanagot sa mga anomalya sa flood control ay yung panahon lang ni Marcos. Pag panahon ni Duterte 2016 to 2022, may pinanagot sa flood control, kalokohan daw yan, hindi daw totoo yan. Ay, niwala ba kayo doon, mga kabunyog? Sa sinasabi na yun ni Bato?
Yun ang sabi ni Bato eh. Ha? O ngayon, kahapon, sabi ni Vince Dizon, secretary ng DPWH, nag-usap na sila ni Boying Rimulya, ni Ombudsman, sinabihan siya ni Rimulya na ano na, ano na talaga, busisiin ni Secretary Vince Dizon ng DPWH yung mga kontrata ng pamilya ni Bongo sa ni Diskaya. O ngayon, biglang umalma si Bongo ngayon. Ha? Nagsasabay na yung galit at takot niyan. Kaya tingnan nyo sa mukha niya ngayon. O yan yung mukha ni Bongo. Sabi ni Bongo, biglang nag-press con ngayon, inaano na daw sila, yung mga identified daw sa Duterte ay ini-eliminate na daw isa-isa. Ha? Hindi ko term yan mga kabunyog ha. Hindi ako nang iintriga. Yan talaga yung term na ginamit ni Bongo. Ganito, pakita ko sa inyo. Ayan. Sabi ni Bongo, October 16, ngayon yan, unti-unti na kaming ini-eliminate kapag identified with the past President Duterte. Yan ha. Yan ang sinasabi ni Bongo. Ang sabi ni Bongo, kalukuhan na daw ang nangyayari. Kalukuhan na daw nangyayari. Hindi naman daw sila dati nadadawit, tapos ngayon biglang nadadawit na sa investigasyon. Ay malinaw naman kasi yung sinabi ni PBBM, unahin mo nang imbestigahan yung panahon niya. Ibig sabihin 22 to 25. Pero hindi ibig sabihin na hindi na iimbestigahan yung 2016 to 2022. Ay bigla kasing umayaw na yung mga Diskaya. Ayaw na nilang mag-cooperate. Ay sabi ni Rimulya kay Vince Dizon, total ayaw nang mag-cooperate ayaw nang mag-cooperate ng mga Diskaya. Imbestigahan na ang mga Diskaya. At imbestigahan ang pagkakasangkot ni Bongo diyan kasi parang pinoprotektahan niyan si Bongo. Alam niyo si Rimulya walang paligoy-ligoy. Walang paligoy-ligoy si Rimulya. Talagang pinangalanan niya si Bongo. Kasi tinanong siya ni Pinky Web sino po kaya sa tingin niyo ang pinoprotektahan? Kasi sabi ni Rimulya, hindi lahat sinasabi ng mag-asawang Diskaya. Mayroon silang ini-spare. Mayroon silang pinapaligtas. Kaya sabi ni Pinky Web, sino kaya? Sabi niya si Bongo. At iba pa sa mga Duterte. Kaya sabi ni Rimulya, inorderan niya na ang ombudsman na pag-aralan na ang pagkakasangkot ni Bongo ng mga Diskaya. Yun, ito na. Actually, matagal na rin nating hinihintayan. Matagal na rin nating hinihintayan. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? At ito pa, si Trillanes ay in-interview kanina sa DCMM, magsasampa na siya ng plunder next week. Next week, plunder. In-announce na ni Trillanes. Laban kay Bongo. Laban kay Bongo. At syempre, kasama si Duterte dyan. Ito kasing si Bongo, matagal ito na parang ang pinapakita niya sa sarili niya ay hindi siya sangkot sa mga sa mga anomalya. Kumbaga siya ay mabait, matino, malinis. Kumbaga ang naging papel niya lang ay alalay ni Digong, ni Duterte. Ay kaya lang lahat ng ebidensya nagpapakita. Hindi naman ganon ang ginawa ni Bongo. Sa lahat ng kinakasangkutan ni Duterte ay nandyan si Bongo. Tibo ang papel niya. Tibo ang papel niya. Hindi simpleng alalay. Hindi simpleng alalay. Sa extrajudicial killings, ayon kay Ruyena Garma, yung sa drug war, papel ni Bongo. Sa kanya pinapadala nila Ruyena Garma. At sa kanil Leonardo, yung national na Davao Death Squad, yung national na death squads na binuo ni Duterte, na sila Garma ang nagpatakbo at saka si Leonardo, si Colonel Leonardo. Kapag mayroon silang gustong ipaabot kay Duterte, kay Bongo nila dinadala.
Kapag may order si Duterte sa kanila, si Bongo rin ang nagdadala sa kanila. At kapag matapos na nilang gawin ang mga pinapagawa ni Duterte, ang reward ay si Bongo rin ang nagpapadala. Paano mo ngayon masasabi yan na simpleng alalay ka lang ni Duterte? Hindi ganun. Hindi ganun. Tapos ngayon, tulad nga ng sinabi ni Trillanes, 7 billion pesos ang kontratang nakuha ng construction company ng pamilya niya, yung CLTG. No? Tapos sasabihin mo, wala kang impluensya doon. Sa pangalan pa lang ng kumpanya nyo, CLTG na, initial na yan ang pangalan mo eh. Christopher Lawrence de Sorugo. At lahat naman halos nagsasabi na nung panahon ni Duterte, kapag may gustong ma-appoint sa alinman na posisyon sa gobyerno, dadaan ka kay Bongo. Parang si Bongo yung tulay papunta kay Duterte. Si Bongo. Ganyan ka-impluensya si Bongo kay Duterte nun. Yung nasasangkot sa Parmali na si Lloyd Christopher Lau, taga Davao yun. Bugado na taga Davao. Nung si Duterte ay nasa mayor pa ng Davao, alalay na nila Bongo yun, kasama na ni Bongo yun. Kaya nang maging presidente si Duterte, binitbit din ni Bongo, dinala rin sa presidential management staff. Si Lau, kinalaunan, linipat sa PSDBM, Procurement Service of the DBM. Yun pala ang magiging papel ni Lau, na tao ni Bongo at ni Duterte, siya yung mag-i-implement ng mga procurement ng panahon ng COVID. Yung Parmali, yung overpriced laptops, kanya yun. So paano ngayon sasabihin ni Bongo na wala siyang mga alam sa lahat ng yan? Ha? Sinong ginagago niya? Ha? Paano siya paanghil-anghil siya na parang siya, anong sabi niya? Wala siya, hindi siya sangkot sa mga anomalya. Hindi siya sangkot sa mga patayan. Ang bisyo niya lang daw ay magserbisyo. O ngayon, dahil nababanggit na siya, nababanggit na siya ni Rimulya, nababanggit na siya ni Vince Dizon na iimbestigahan na. Umalma ngayon si Bongo, biglang nag-press con ngayong araw, mga kabunyog, mga kababayan. Kung napanood nyo, yung mga staff ko, pinadownload ko yung press con. Napanood nyo siguro, yung The Source. Dito sa aking kasing channels, mayroon ditong The Source. Yung The Source, yung source ng mga balita at komentaryo, yan yung pinapakita talaga yung actual na video. So ngayon, si Bongo, ang sabi niya, bakit kami na ngayon ang nyo? Kami na ang tinatarget nyo. Ako na ngayon. Malapit nang matukoy yung mastermind, papunta na doon. Bakit ngayon nalipat sa akin o sa amin? Isa-isa na kaming ini-eliminate. Yung mga identified daw kay Duterte, isa-isa nang ini-eliminate. Bakit? Libre ba kayong mga identified kay Duterte? Libre kayo sa investigasyon? Ibig sabihin, ang iimbestigahan lang ay yung nangyari sa panahon ni Marcos, 2022 to 2020. Hindi. Bakit? Yung mga flood control projects ba ngayon lang nangyari? Hindi. Ang sabi nga ni Diskaya, nung tinanong ninyo siya mismo sa pagdinig ninyo, kayo nila Marcoleta, kayo nila Bato. Anong sabi ni Diskaya? Naging malaking kontraktor nung napasok siya sa DPWH. Kailan yun? 2016. Duterte yun. Nang tinanong ni Congresswoman Garin, totoo ba na halos 1,000% yung linaki ng ng income nyo, ng assets nyo nung panahon ng 2017, 2018, panahon ni Duterte? Ganun din ang sagot ni Diskaya. Opo. Tapos ayaw nyo ngayon na imbestigahan yung panahon ninyo. Ay napakaraming anomalya sa panahon ninyo. Parmali, overpriced laptops. Ay kahit nga si Sara Duterte ngayon, hindi niya yata naiisip, inungkat ni Sara Duterte yung overpriced laptops issue. Kasi akala niya ang sangkot lang doon ay si Duterte, Saldico. Hindi. Panahon ni Duterte yun. Panahon ninyo yun, Bongo. Panahon mo yun, Bongo. At ikaw pa rin ang involved doon. Kasi ang may kagagawa na naman doon sa overpriced laptops, yung tao mo na si Lloyd Christopher Lau. Kaya doon pa lang, hindi ka talaga maiiwasan na masasangkot yan, Bongo.
Alangan namang sa lahat ng nangyari yan, didistansya ka. May mga testigo naman laban sa'yo. Yung mga patayan sa panahon ni Duterte, may testigo sa'yo, si Garma. Nandun na sa dahig. Oh, sabi ni Trillanes, sinecure na. Kaya actually, saan man papunta, mag-ICC man o sa Pilipinas, ang dami mong haharaping kaso, Bongo. Yung mga plunder cases, naliligtasan mo lang dahil kay Martires. Di ba? Oh. Kaya nga tuwang-tuwa ngayon si Trillanes. Finally, may mangyayari na sa mga kaso niyang isasampa. Oh, yan yun. O ngayon mga kabunyog, umaalma si Bongo. Ang reklamo niya, ini-eliminate na daw sila. Yun ang term niya. O yan, no? Unti-unti na kaming ini-eliminate kapag identified with the past President Duterte. Ha? Eh bakit? Kala nyo naman, pinapakita lang dito na wala talagang sasantuhin. Kami sang-ayon kami sa ginagawang ito ng administrasyon ni PBBM. Lahat dapat managot. Actually nga, dapat sabay na sanang inungkat yung sa inyo eh. Kaya lang, ang order kasi talaga ni PBBM, unahin muna yung 15 na top contractors na nakukuha ng malalaking proyekto sa panahon niya. Yun yung yun yung marching order ni PBBM eh. Unahin muna yung 15 na top contractors sa panahon niya. O di 2022 yun to 2028. 2022 to 2025 present. Pero dahil patapos na ang investigasyon sa nasabing 15 top contractors, pwede na ngayong simulan yung 2016. At ito na yung pinapaimbestigahan ni Rimulya. Yan na yung pinapaimbestigahan ni Rimulya. Ngayon, kaya nabigla ngayon si Bongo. Sabi ni Bongo, kami na ang tinatarget. Kami na ang tinatarget. Oh. Yan. O di maganda yan. O so hindi na lang si Escudero, hindi na lang si Villanueva, hindi na lang si Jinggoy, papunta na kila Bongo. Ha? Papunta na kila Bongo. Maganda na rin dyan si Cayetano. Ganda na rin dyan si Cayetano. Malamang, sunod pa yan. Kasi may mga kontrata rin na nangyari sa Taguig. Mga diskaya na naman. O yan, sunod-sunod na. So magrereklamo rin ba si Magrereklamo rin ba si Cayetano? Sasabihin rin ba ni Cayetano? Talagang kami na yung tinatarget, yung mga identified kay Duterte. Eh, kung mayroon kayong ebidensya laban kila Romualdez, ilabas nyo na rin. Di ba? Ang problema, hindi nyo naman linalabas yung mga ebidensya nyo laban kay Romualdez eh. Actually, ang taong bayan, ang gustong makita lahat managot eh. Kahit si Romualdez. Dapat managot yan. Si Saldico, lahat dapat managot yan. Kaya lang, hindi naman gugulong yan kung walang mga ebidensya at testigo eh. Nag-produce si Marcoleta ng testigo. Parang kung sa halip na pampasabog, kwitis pala eh. Paso. Yun na ang problema. Ha? So ngayon, maghanda na kayo, Bongo. Maghanda na kayo. Ano yan eh? Ito na yung day of reckoning. Kasi akala nyo, protektado naman kayo ni Martires. Eh wala eh. Hindi naman habang buhay ang termino ni Martires. 7 years lang naman yan. Tapos na si Martires. Si Rimulya naman ngayon. Kalaban nyo si Rimulya. Ganyan talaga. Ang buhay ay weather lang. President, i-ratify. We're just waiting for the banging of the gavel, Mr. President. When someone raised the question of quorum. 7 na kongresista. Nakitang-kita ng dalawang mata ko ang daming kongresistang lumalabas dun sa bulwagan. Kaya po, Ginoong Pangulo, sa pagnanais ng representasyon na ito na maipasa itong panukalang batas na ito, nag-motion po tayo, Mr. President, na pinoint out natin dun sa rules ng House na po pwedeng ipatawag. In fact, nasabi ko nga po, arrest yung mga mambabatas na lumalabas po ng Batasan Complex. At nais ko pong ipakita itong video nito, Mr. President. You want to arrest them? You honestly want. If that's the case, Mr. Speaker, then we should, because this is the people's representative. We are people's representatives, Mr. Speaker.
This is the house of the people. How can we say this is the house of the people if we cannot even do our job? Mr. President, 15 taon na po ang nakakalipas mula noon. Tumatayo pa rin po tayo dito sa bulwagang ito. Muli, nais ipaglaban ang panukalang batas na ito. Binanggit kanina ni Senator Padilla, and I thank him for mentioning a lot of examples that we would have achieved, accomplished as a nation, na iwasan ang mga malahiganting korupsyon. And wag na ho tayong lumihis. Itong flood control na fiasco, Mr. President. For so long, hindi makita yung ibinibintang sa representasyong ito. Wala pala sa GAA kahit na paulit-ulit sinasabi nung hearing nasa GAA. Tapos sinabi, nasa unprogram pala. Unprogram? Ano ba yung unprogram? Hindi naman galing sa mga legislator yung unprogram. At kanina po, habang nasa Commission on Appointments kami, nagulat si Senator Amy and si Senator Loren, nakasama po natin dito, binanggit natin, yung nasa unprogram na na-release na pondo noong 2023, 332 billion pesos. Noong 2024, 531 billion pesos. Pati yung mga kongresista nagulat, may na-release na ganung pondo. Wala sa General Appropriations Act. Sabi ko sa kanila, wag ko kayong magulat doon. Mas magulat kayo na pwede palang ipangalan sa legislator na hindi mo alam. Pwede palang sila lang ang tumitira. Itong unprogrammed funds. At tapos sila din ang magre-release nang wala ho tayong alam. Ito ho yung mga lump sum, Mr. President. Sana hindi ho may mabiktima na iba pa, gaya ni Senator Villanueva. Sana ako na lang yung una at huli na mabiktima ng setup na ito. But again, Mr. President, kung may FOI na noon, nalaman po natin ito. Public funds po ito eh. Nalaman po natin ito. Maging sa mga pagdinig sa Senado, sa Kamara, mas marami tayong malalaman kung may FOI. Mr. President, nabubuhay po tayo sa panahon kung saan ang impormasyon ay kapangyarihan. Kapangyarihang humuhubog ng opinyon, gumagabay sa mga desisyon, at nagpapatibay ng pananagutan. Ngunit para tunay na mapakinabangan ang mga impormasyong ito ng taong bayan, kinakailangan pong maging bukas at abot kamay ang impormasyon para po sa lahat. Mr. President, without access to information, the people are left in the dark, susceptible to fake news, vulnerable to poor governance, and exposed to corruption. Mr. President, with full disclosure, evidence cannot be hidden, cannot be altered. Gaya nung ginawa ho sa atin, Mr. President, pinalitan daw po yung project. Sila-sila na lang, si Senator JB ang nag-expose ho nito. Sila-sila na lang, pinalitan yung project ng hindi mo alam. Ultimo gobyerno, hindi alam. Ultimo both houses of Congress, hindi alam. Evidence cannot be altered or doctored, Mr. President. And those who serve with integrity will have nothing to fear, will have nothing to hide, while those who are truly guilty of wrongdoing will be held accountable by the force of truth itself. Ginoong Pangulo, hanggang 2028 na lang po ang termino ko dito sa Senado. Natapos ko yung 3 termino sa Kamara, matatapos ko yung 2 termino ko dito sa Senado. At ito pa rin ho ang pinag-uusapan at ipinaglalaban ng representasyong ito. Kaya't ipinapangako po natin sa bulwagang ito at higit sa lahat sa sambayan ng Pilipino na sa bawat araw ng ating paninilbihan hanggang sa huling sandali ng ating termino ay gagawin po natin ang lahat ng ating magagawa, lahat ng ating makakaya upang maisabatas na sa wakas. Ayakapin ang ganitong antas ng transparency, nararapat na po na ang Pilipinas ay sumunod din. With this, Mr. President, it is with great fervor that we push for the passage of this measure that will institutionalize mechanisms that guarantee the Filipino people's access to government records, decisions, and actions. Muli, Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Dear colleagues, maraming salamat at pagpalain tayong lahat
ng ating Panginoong Diyos. Mr. President, next to co-sponsor this measure is this representation. I move that I be recognized, Mr. President. I'll co-sponsor the measure, Mr. President. Go ahead. Mr. President, and to the honorable members of this August chamber, a pleasant good afternoon. With honor and good privilege, I rise today to co-sponsor Senate Bill number 1432 under Committee Report number 5, the People's Freedom of Information Act. Mr. President, in this modern age and time, we often hear that though our mobile phones, information is truly right in the palm of our hand. However, the information our people have access to is limited and most of the time filtered. Filipinos are restricted of information and the knowledge that comes with it. Perhaps it is one of the major reasons why our country remains backward in terms of development. Too much power is concentrated in the hands of the few, and without any mechanism to scrutinize corruption becomes inevitable. It is unfortunate that the catastrophe once again brought upon us the necessity for transparency. Disaster opened the floodgates for the calls for accountability. Mr. President, the recent issues on flood control projects have rattled the Filipino people. Billions of taxes ended up in ghost projects and substandard infrastructures, in the pockets of greed and immorality. Matagal nang sumisigaw ang ating mga mamamayan para sa pamahalang tapat at may integridad. The continuing calls for transparency, accountability, and public participation have been screaming for so long. And as incumbent public servants, we owe it to the Filipino people. Sa loob ng 3 dekada, ang panukalang batas na ito ay nananatiling tulog sa Kongreso. Mr. President, we filed a People's Freedom of Information Bill not because we intend to remove power of information from our government. We filed it because we want government that is not afraid to share the power of information to its people. For my years of public service, the times have taught me how transparency establishes our credibility as public leaders, and most importantly, it creates a bridge of trust between the government and our constituents. Transparency gives them a true avenue to hold officials accountable with factual judgments. As we take on this measure, we also look forward that during its implementation, we prioritize building channels to make information accessible to vulnerable sectors. Gumamit tayo ng plain language at inclusive communication methods para masigurong maunawaan ito ng bawat isa. In pursuit of making the initiative successful, freedom should meet accessibility. Mr. President, di dapat makalusot ang makurakot, walang kukurap sa paghuli ng makurap. Let us not allow trickery and corruption to further propagate. It should end here. With this, I move to support this progressive measure upholding our countrymen's right to information, to the public disclosure of all transactions and documents involving public concern and interest. We assure the Filipinos of upright and truthful servitude. We value people's participation and we would want to maximize it. Our people should be a party in the process of checks and balances in government. Thank you, Mr. President. Go ahead. Mr. President, Senators Bongo, Mark Villar, Estrada, and the Garda would like to be made co-sponsors and request that their co-sponsorship speeches on Senate Bill number 1432 or the People's Freedom of Information be inserted into the records. So inserted into the records. Mr. President, I move that we suspend consideration of Senate Bill number 1432. Any objection? Hearing none, consideration of the measure is suspended. By the way, for the information of the body, the FOI bill is included in the LEDAC Common Legislative Agenda. Mr. President, before we move on to the additional reference to business, our Deputy Majority Leader is seeking the floor. I move that she be recognized. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. I wish to make a brief manifestation. In a hearing conducted by the Senate Committee on National Defense a few weeks ago, Senate President Pro Tempore Ping Lacson confirmed what we had suspected all along, that there is now widespread evidence of Chinese sleeper cells in the country. Laganap na po ang mga espiyang dayuhan sa ating bansa. And the intention is to influence all aspects of our national policy
to further the interests of the foreign government to whom they pledge allegiance. Hindi lang po sa usapin ng national security, sa politika din, at pati na sa ekonomiya. I make this manifestation in the light of new and disturbing information